Eto na nga, at samahan niyo akong simulan ang matagal ko ng pinaplanong food in a jar business at alamin natin kung magiging masarap ang unang produkto ko na chicken pastil. Papunta ako ngayon sa palengke malapit dito sa amin at mamimili ako ng mga kakailanganin kong sahog sa gagawin kong negosyo. Opo, ito po yung negosyong matagal ko nang nababanggit sa inyo at sa wakas buo na ang desisyon ko sa napili kong business. Napakadami ko din kasing pinag-isipang gawing negosyo pero ang napili ko nga food in a jar business. Yun, at nabili ko na rin ang mga kailangan kong sahog. Ang saya nga dahil nabigyan pa ako ng regalo ng suki ko na binibilang ko ng manok at baboy. O siya, tara na at dumiretso na tayo sa aming kusina at nang maluto ko na itong gagawin kong chicken pastil. Opo, tama kayo nang narinig at chicken pastil ang gusto kong unang gawing food in a jar business. Bale, ang ginawa ko nga pinakuluan ko muna itong petso ng manok at habang pinapakulo ko ito naghihiwa na ako ng mga gagamitin kong panggisa dito mamaya. Yun nga lang nakalimutan ko nga palang bumili kanina sa palengke ng siling labuyo. Buti na nga lang at meron ng bunga na sili itong mga tanim ko dito sa aming mini garden. Guys, napakadami ko pang dapat gawin bago ko ibenta sa market itong chicken pastil in a jar ko. Gusto ko muna kasing ma-perfect yung lasa ng pagkakatimpla neto, malaman kung paano i-preserve sa bote ang produkto, maghanap ng supplier ng gagamiting bote, paggawa ng label ng bote at kung ano-ano pa. Kahit nga ipapangalan ko dito sa gagawin kong business wala pa akong idea. Pero naniniwala naman ako na matatagpusan ko din lahat ng iyan. Ang mahalaga nagsimula na ako at kailangan ko lang maging consistent sa gagawin ko. Wala namang naging perpekto sa una. Lahat naman ng successful na negosyante ay may prosesong pinagdaanan bago sila makarating sa itaas. Pero dahil nagsisimula pa lang ako, nakafocus ako na matutunan ang mga dapat kong malaman sa pagnenegosyo. At ang una kong goal makagawa ng isang masarap na produkto. Aba sa totoo lang nakakalula sa dami ang dapat kong matutunan. Pero hindi ko naman iyon malalaman kung hindi ko ito susubukan. Kaya kung merong mga negosyante na nanonood sa akin ngayon na related sa food in a jar business ang negosyo, paki-comment down below na lang kung meron kayong maibibigay na payo. Iyon, at naluto na rin sa wakas itong chicken pastil ko. Medyo matagal nga ang ginawa kong pagluluto dahil hinintay ko munang magkatusta yung hibla ng manok na isinahog ko. At pagdating naman sa lasa, pasadong-pasado na siya sa akin at nasarapan naman ako sa pagkakaluto ko. Kaya tara, at isalin na natin ito sa plato at nang maiterno na natin ito sa kanin. Oo nga pala, shoutout sa mga kapatid nating tiga Mindanao na pinagmulan netong dish na ito. Ang dapat nga talaga dito binabalot muna ng dahon ng saging bago ito isineserve. Pero dahil nga ilalagay ko din naman ito sa bote in the future, hindi ko na ito ginawa. Guys, sa totoo lang nasarapan talaga ako sa pagkakaluto ko sa chicken pastil ko. Pero sa tingin ko meron pa akong pwedeng baguhin at idagdag sa sahog para mas mapasarap ko pa ito. Tapos mukhang kailangan ko pang dagdagan yung oil niya para magmantika siya gaya ng mga nakikita kong nagtitinda ng chicken pastil in a jar sa social media. Pero para sa unang attempt ko satisfied naman ako sa naging resulta ng pastil ko. Nasa trial and error stage pa lang naman ako at igagather ko muna lahat ng napansin kong dapat i-improve para sa susunod na version mas masarap na ang kalabasan ng produktong gagawin ko. So paano guys? Hanggang dito na lang siguro. See you on my next vlog and J Tripper is signing out.